Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3991-4000. Kabanata 3991. Sa isang kisap mata, ang mga inskripsyong ito ay kumalat sa harap ni James tulad ng hindi mabilang na mga bituin sa malawak na universo. Ikinaway ni James ang kanyang kamay at ikinalat ang mga sigil ng inscription na pumasok sa nakapalibot na chaos space. Isang formasayon ang nabuo. Ang formation na ito ay sapat na upang bitag ang isang 9-power macrocosm ancestral god. Kahit na ang 9-power macrocosm ancestral god ay hindi magagawang basagin ang formation kahit gaano pa niya subukan maliban kung pinagkadalubhasaan niya ang formation path at ang kanyang pag-unawa sa formation ay umabot sa 9-power macrocosm ancestral god rank. Matapos iset up ang unang formation, ipinagpatuloy ni James ang pag-set up ng iba pang formation. Nahaharap sa isang admin, hindi niya mapabayaan ang kanyang bantay. Ipinagpatuloy niya ang pag-set up ng mga formation sa chaos space at pinagsama ang mga ito sa isa, na bumubuo ng isang convoluted at intertwined superformation. Nanatili siya sa chaos space sa loob ng 3 milyong taon. Sa panahong iyon, nag-set up siya ng nakakatakot na multi-layered formation na may bilyon-bilyong layer. Kahit na ang 9-power macrocosm ancestral god ay agad na mapapawi kapag nakulong sa loob. Tumayo si James sa harap ng formation at sinubukan itong maramdaman. Nang maramdamang walang pagkakamali, bumulong siya, ito ang formasayon na maingat kong itinakda para sa nakaraang 3 novel drama. Milyong taon. Kahit na ang isang tunay na admin ay nakulong sa loob. Malapit na siyang makaalis, lalo pat makaligtas sa kapangyarihan ng formasayon. Nang magawa ang kanyang gawain, nag-iwan siya ng coordinate sigil at tumalikod para umalis. Hindi nagtagal, bumalik siya sa unang universo. Sa sandaling dumating siya sa labas ng pintuan ng Ancestral Holy Site, nagpakita ang makapangyarihang Panginoon. Tumingin siya kay James na may madilim na ekspresyon at nagtanong, saan ka napunta sa nakalipas na 3 milyong taon? Sinabi ni James, sinisikap kong tulungan ka sa pamamagitan ng paghahanap para sa universe seeds sa chaos. Gayunpaman, wala akong mahanap. Siya nga pala, ilang universe seeds ang nahanap natin. Hindi pinansin ng Omnipotent Lord ang tanong ni James at nagtanong, hinanap mo ba talaga ang universe seeds? Siyempre, ano pa ang gagawin ko? I'm warning you, James. You better behave. Puputukan kita kapag nalaman kong wala kang silbi. Ang Omnipotent Lord ay sumingit. Ngumiti ng mahina si James. Hindi niya sinagot ang kanyang tanong ngunit sa halip ay walang kabuluhang sinabi, naiinip na ako pagkatapos ng milyon-milyong taon sa chaos. Babalik ako sa Mount Thea sa ngayon. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya para umalis. Habang pinapanood ng Omnipotent Lord si James na pumasok sa Ancestral Holy Site, dumilim ang kanyang mukha. Lalong naging misteryoso si James. Inakala niya na hindi pumunta si James sa Ancestral Holy Site para ay pangako ang kanyang katapatan sa kanya. Sa paghusga sa kung paano natanggap ni James ang mga suntok ng makapangyarihang individual ng mga Ursa 3 milyong taon na ang nakalilipas, malamang na natalo siya kay Briscoe Halder ng kusa. Kung tutuusin, kahit siya ay hindi makatanggap ng mga suntok ng makapangyarihang individual. Nangangahulugan ito na ang lakas ni James ay higit sa kanya. Sa ganoong lakas, paano siya natalo kay Briscoe? Anong balak niya? Nakatutok ang tingin ng makapangyarihang Panginoon sa likod ni James habang nagmumuni-muni. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3992. Inakala ng makapangyarihang Panginoon na nasa ilalim niya si James. Gayunpaman, mula nang sumali si James sa Ancestral Holy Site at naging isang tagapagtanggol, lalo siyang naging misteryoso. Ang isang kapansin-pansing pangyayari ay nang harangin niya ang pag-atake ng isang makapangyarihang individual ng Ursa race pagkatapos ay misteryosong nawala sa loob ng milyon-milyong taon. Ang kanyang pag-uugali ay naging dahilan ng pagiging maingat ng makapangyarihang Panginoon sa kanya.
Bumalik siya sa pangunahing bulwagan ng Mount Ancestra. Shadow, tawag niya. Panginoon ko, isang anino ang lumitaw sa kung saan at lumuhad sa isang tuhod. I want you to watch James closely. Report to me if he does anything unusual, utos niya. Naiintindihan, sabi ng anino bago nawala ng walang bakas. Si Shadow ang pinagkakatiwalaan ng makapangyarihang Panginoon. Hindi alam ang tunay niyang pangalan, at nilinang niya ang kakaibang hidden path. Kahit na ordinaryo ang kanyang lakas, ang kanyang nakatagong kakayahan ay nakakatakot. Kung itinago niya ang kanyang presensya, kahit isang 9-power macrocosm ancestral god ay hindi siya maramdaman. Ipinadala ng Omnipotent Lord si Shadow pagkatapos ni James para malaman kung ano ang ginagawa ni James. Si James, gayunpaman, ay walang pakialam sa makapangyarihan sa lahat. Opinyon ni Lord, kung tutuusin, hindi na siya nagbabanta sa kanya. Kahit na ang bawat makapangyarihang individual ng Ancestral Holy Site ay magsanib puwersa, madali niyang matatalo ang mga ito. Bumalik siya sa Mount Thea ng Ancestral Holy Site. Siya ay personal na nag-set up ng mga formation doon na maaaring pumihil sa kahit 9-power macrocosm ancestral gods na pumasok. Maraming tao ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng Mount Thea. Lahat sila ay makapangyarihang mga individual na tinawag ni James upang lipulin ang mga Ursa. Sa nakalipas na milyong taon, nakahanap sila ng maraming macrocosm ranggong elixir at nagpino ng maraming holy potion. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nakatingin sa isang imahe sa main hall. Nasa larawan ang silid na bato kung saan nililinang ang makapangyarihang individual ng mga Ursa. Pagpasok ni James, tumayo ang lahat. Tinanong ni Jabari, kumusta ang paghahanda, James? Tumango si James at sinabing, nakalagay na ang lahat. Gumugol ako ng 3 milyong taon sa chaos para mag-set up ng super formation. Kahit na ang 9-power macrocosm ancestral god ay malipol sa sandaling makulong siya sa loob. Tiwala si Jabari sa kakayahan ni James. Tinanong niya, kailan natin ilulunsad ang operasyon? Hindi kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Bahagyang kumaway si James at sinabing, nakakuha ako ng maraming sirang Chaotic treasures sa Ecclesiastical Restricted Zone sa huling pagkakataon. Kaya, plano kong pinuhin ang mga ito at lumikha ng mga kayamanan na higit pa sa Chaotic treasures, novel drama. Ano? Natigilan ang lahat. Nakangiting sinabi ni James, sa aking palagay, ang mga kayamanan na maaaring lumaban sa kapangyarihan ng isang Akmin ay yaong higit sa Chaotic treasures. Dapat itong tawaging Akmin treasures. Bagamat hindi ko pa nakita ang mga ito, ang gayong mga kayamanan ay dapat na umiiral sa edad ng primordial realm. Ang ibon ay dumapo sa mesa at tamad na sinabi, gawin mo ang gusto mo. Tandaan na ipaalam sa akin kapag malapit na tayong maglunsad ng operasyon. Mag-aambag din ako. Pagkatapos lipulin ang Ursa at muling ayusin ang Sansinukob, ako ang magiging bagong Panginoon ng Universo sa sandaling mapatalsik ang makapangyarihang Panginoon sa kanyang posisyon. Hindi interesado si James na maging Panginoon ng Universo. Hanggat nasa ligtas na mga kamay ang Universo, ayos lang sa kanya ang sinumang namumuno dito. Siyempre naman, sabi ni James. Pagkatapos, tumingin siya sa mga makapangyarihang tao sa pangunahing bulwagan at sinabing, bumalik ako para ipaalala sa iyo na maging handa. Baka ilunsad ko ang operasyon anumang oras. Ngayon, babalik ako sa chaos at hahanap ng liblib na lugar para pinuhin ang ilang makapangyarihang kayamanan. Sila ay nasa Ancestral Holy Site, ang pangunahing rehiyon ng universo. Ang pagpino ng napakalakas na kayamanan ay magdudulot ng malaking pagbabago sa aura. Kaya naman, hindi ito angkop na lugar para pinuhin ang mga kayamanan. Tumalikod si James para lisanin ang Mount Thea at ang Ancestral Holy Site matapos silang magpaalam. Nanigas ang kanyang katawan, at nawala siya sa kanyang kinatatayuan. Sa bilis ng kidlat, dumiretso siya sa chaos sa labas ng universo. Hindi nagtagal, nagpakita siya sa walang hanggan na chaos space. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3973. Nakipagsapalaran siya sa malayo sa universo at nagtungo ng malalim sa chaos. Pagkatapos, umupo siya sa isang lotus position sa kawalan. Walang mga direksyon o coordinate sa chaos. Habang nakaupo si James sa kawalan, pinag-isipan niya kung anong uri ng kayamanan ang dapat niyang pinuhin.
Mayroong maraming chaotic treasures sa Celestial Abode. Ang ilan sa kanila ay nakuha sa 12th Universe, habang ang iba ay nakuha sa Ecclesiastical Restricted Zone. Habang gumagalaw ang kanyang isip, lumitaw ang ilang chaotic treasures, novel drama. Kabilang sa mga ito ay ang Demon Slayer Sword na nakahover sa kanyang harapan. Itim ang espada, at bahagyang nakabaluktot ang dulo nito. Nagpakita ito ng itim na kislap at naglabas ng mahiwagang kapangyarihan. Ang Demon Slayer Sword ay nagmula sa Dark World at nakuha ng mga kalahan. Sa huli, ibinigay ni Thea ang espada sa kanya. Kahit na ang espada ay hindi isang top-notch chaotic treasure, ito ay napakahalaga kay James. Ayaw niyang ibigay ang espada. Pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Pipino muna niya ang isang Divine Sword. Sa harap niya ay nag-hover ng 108 itim na steles. Bawat isa sa kanila ay misteryoso at naglalabas ng napakalaking kapangyarihan. Sila ang Infinity Steles, chaotic treasures na lumitaw sa panahon ng paglikha ng 12th Universe. Habang gumugulo ang isip ni James, ang lahat ng 108 steles ay natunaw sa mga itim na bato at nagtipon upang bumuo ng isang pagoda. Ito ang Boundless Pagoda, na makapangyarihan at may kakayahan sa opensa at depensa. Ang chaotic treasure na ito ay mahalaga din kay James dahil siya ay napahamak nang wala ito. Ayaw niya rin itong pinuhin. Bukod sa Infinity Steles, mayroon din siyang time capsule. Kahit na maliit ang laki, pinahintulutan ng time capsule ang isa na tumawid sa ilog ng oras. Habang pinag-iisipan ni James, ginawa niya ang desisyon na pinuhin ang Demon Slayer Sword, Infinity Steles, at ang time capsule at bumuo ng isang nakakatakot na sandata. Una niyang inimbak ang Infinity Steles at time capsule. Nauna sa kanya ang Demon Slayer Sword. Habang gumagalaw ang kanyang isip, parami ng parami ang chaotic treasures na lumitaw, ang ilan sa mga ito ay sira na. Mayroong hindi bababa sa 100 chaotic treasures na hindi nasaktan bago si James, na naglalabas ng iba't ibang uri ng kapangyarihan. Habang nagtitipon ang mga kapangyarihan, naglabas sila ng nakakapanghinayang kapangyarihan. Habang nakatitig si James sa chaotic treasures, gumugulo ang isip niya. Itinaas niya ang kanyang braso, at nagkatotoo ang kapangyarihan ng iba't ibang landas. Pagkatapos, pinalakas ang kapangyarihan ng iba't ibang path, nagbigay siya ng bagong kapangyarihan sa chaotic treasures. Nais niyang pinuhin ang Demon Slayer Sword batay sa kanyang paglilinang ng Chaos Power. Nangangahulugan iyon ng pagbibigay ng bagong buhay sa iba pang chaotic treasures, pagsasama-sama ng mga kapangyarihang iyon sa Demon Slayer Sword, at paglikha ng bagong super weapon na may acme power. Naniniwala siya na ang bagong likhang espada ay may kakayahang maglaslas sa chaos. Hindi nagtagal si James. Sinimulan niyang pagsamahin at pagpino ang mga kapangyarihan. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at ang chaos power sa kanyang katawan ay nagliyab. Habang nasusunog ang Demon Slayer Sword sa apoy, dahan-dahan itong naging transparent at kalaunan ay naging likido. Sa huli, pumasok din sa apoy ang ibang chaotic treasures. Pino sila ni James na may malaking konsentrasyon. Nag-aalala siya na mag-aaksaya siya ng masyadong maraming oras sa paggawa nito, dahilan para mawalan siya ng pagkakataong lipulin ang makapangyarihang individual ng Ursa Race. Kaya naman, nag-set up siya ng time formation sa paligid niya at pino ang mga bagay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3974. Ang chaotic treasures ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot, kaya kahit isang macrocosm ancestral god ay hindi sila kayang sirain. Gayunpaman, ang kasalukuyang ranggo ni James ay higit na nalampasan ang isang macrocosm ancestral god. Naabot na niya ang rurok ng 9-power macrocosm ancestral god rank at malapit nang maabot ang acme rank. Ginamit niya ang kanyang chaos power, ginawa itong chaos fire, at nilusaw ang chaotic treasures. Habang natunaw ang chaotic treasures, naging likido ang mga ito. Ang likidong ito ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan na kahit isang patak nito ay sisira sa chaos space. Kinokontrol ni James ang mga kapangyarihang ito at pinigilan silang makatakas. Gayunpaman, ang nakapalibot na chaos space ay naging ilusyon at baluktot. Pagsamahin. Gumalaw ang isip ni James. Nagsimulang magsama ang likido sa isa. Sa buong proseso, tinago ni James ang kapangyarihan ng iba't ibang path sa likido.
Ang bawat kapangyarihan ng landas ay maaaring magsagawa ng 9-power macrocosm power. Ang panlabas ng Demon Slayer Sword ay dahan-daang nabuo. Nang magkaroon ito, ipinagpatuloy ni James ang pagpino nito. Maraming epoch ang lumipas sa time formation. Sa huli, nabuo ang espada. Sa mismong sandali na lumitaw ang espada, isang nakakatakot na kapangyarihan ang tumagos sa hangin at bumasag sa formation ni James, na umabot sa kaibuturan ng chaos. Sa bagong universo, mararamdaman ng lahat ang nakakatakot na kapangyarihan na nagmula sa kaibuturan ng chaos. Anong kapangyarihan ito? Nakakatakot. May nangyari bang hindi ka panipaniwala? Habang parami ng parami ang macrocosm ancestral gods na nararamdaman ang nakakatakot na kapangyarihan, nagsimulang manginig ang universo, na tila apektado ng impluwensya ng kapangyarihan. Gayunpaman, ang panginginig ay tumagal lamang ng ilang sandali bago nawala ang kapangyarihan ng walang bakas. Sa kaibuturan ng chaos, tinitigan ni James ang Demon Slayer Sword at inabot ang isang kamay. Agad na lumipad ang espada patungo sa kanya. Hawak ang espada sa kanyang kamay, naramdaman niya ang kapangyarihang nagmumula sa loob ng espada. Natuwa siya. Ito ay masyadong malakas. Pagkatapos ay nakatalyze niya ang Chaos Power at sinubukang kontrolin ang kapangyarihan ng Demon Slayer Sword upang ikalat ang aura nito. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay nawala ng walang bakas. Hindi nagtagal, maraming macrocosm ancestral gods ang lumitaw sa lugar. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa 6 power. Macrocosm ancestral god rank. Nakatingin lang sila sa Chaos Space, novel drama. Ang Chaos Space dito ay ganap na gumuho. Ang mga itim na butas ay lumitaw ng sunod-sunod, at bawat isa sa kanila ay hindi bababa sa bilyon-bilyong light years ang lapad. Ang mga ito ay sanhi ng pagtagas ng kapangyarihan na dulot ng paglikha ng Demon Slayer Sword. Nakakatakot. Ano nga ba ang maaaring nagdulot ng napakalaking pagkawasak? Ito ay isang Chaos Space kung saan ang espasyo ay lubos na matatag. Kaya, paano ito lubos na masisira? Marami ang nagsuot ng mabangis na ekspresyon. Samantala, umalis lamang si James nang maramdaman ang nalalapit na pagdating ng macrocosm ancestral gods. Sa isang bagong lugar, hinawakan niya ang espada sa kanyang kamay at bamulong. Sa palagay ko ang pagtawag sa iyo ng malevolent sword ay mas nakakaramdam ako sa bahay. Ang panlabas ng Demon Slayer Sword ay kapareho ng malevolent sword. Kahit na magkaiba ang kanilang lakas, ang malevolent sword ay dating espada ni Thea. Na si Thea ang orihinal niyang asawa. Pagkatapos bamulong sa sarili, inimbak niya ang malevolent sword. Ngayong nakakuha na siya ng makapangyarihang sandata, ang kailangan lang niya ay isang nagtatanggol na kayamanan. Kaya naman, binalak niyang pinuhin ang Infinity Steles. Habang gumagalaw ang kanyang isipan, lumitaw ang Infinity Steles sa kanyang harapan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3975. Nagmaterialize ang 108 Infinity Steles, at nag-set up si James ng time formation sa Chaos Space at sinimulang pinuhin ang mga ito. Makapangyarihan ang Infinity Steles, at bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng mapangwasak na kapangyarihan. Ngayon, nais ni James na pinuhin sila muli sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang mahiwagang material sa bawat isa sa kanila upang madagdagan ang kanilang timbang. Sa ganoong paraan, pagkatapos maghiwa-hiwalay ang Infinity Steles at mabuo ang Boundless Pagoda, magiging mas nakakatakot sila. Sa pangunahing bulwagan ng Mount Ancestry's Ancestral Holy Site, ang Omnipotent Lord ay nakaupo sa kanyang trono. Sa ibaba niya ay isang anino. Ang anino ay nagsalita sa paus na boses, "Panginoon ko, matagal ko nang sinusundan si James. Sa takot kong ilantad ang aking sarili, lumayo ako sa kanya. Nakita ko siyang patungo sa kailaliman ng chaos at dinadalisay ang isang makapangyarihang sandata. Ang kaguluhan na nagmula sa chaos ay nagmula sa banal na armas na kanyang dinadalisay." Sinabi ng anino sa makapangyarihang Panginoon ang lahat ng kanyang nakita. Ang kanyang mga kasanayan sa pagsubaybay ay walang kapantay. Habang itinatago niya ang kanyang presensya, kahit si James ay hindi siya nakita. Nang marinig ito, naging malungkot ang mukha ng makapangyarihang Panginoon. Bilang isang makapangyarihang individual sa tuktok ng 9 power, Macrocosm Ancestral God Rank, naramdaman niya ang kapangyarihang nagmula sa chaos.
Ang kapangyarihan ay nagpalamig maging ang kanyang dugo. Natitiyak niya na ang kapangyarihan ng espada ay umabot na sa tuktok ng 9-power macrocosm ancestral god rank o higit pa doon. Nangangahulugan ito na ang isang espada ay katumbas niya sa lakas. Dahil ang espadang ito ay huwad ni James, gaano kalakas ang tao mismo. Novel drama. Anong balak niya? Malungkot ang ekspresyon ng makapangyarihang Panginoon. Hindi na niya makita si James. Panoorin mo siyang mabuti. Isumbong mo sa akin kaagad kung gagawa siya ng hakbang, utos niya. Naiintindihan, sabi ng anino at nawala sa pangunahing bulwagan. Tumayo ang makapangyarihang Panginoon at tumalikod para umalis. Nagtungo siya sa kanyang saradong meditation sanctuary. Naupo siya sa tuktok ng Mount Ancestra at nagsimulang sumipsip ng providence ng universo, umaasa na ang walang hugis na kapangyarihan ay makakatulong sa kanya na makamit ang isang pambihirang tagumpay. Siya ay nagsisikap ng husto mula nang ipanganak ang bagong universo ngunit hindi makalusot sa 9-power macrocosm ancestral god rank. Tumingin siya sa langit at malungkot na bamulong, ano ang dapat kong gawin para tumawid sa Acme rank? Hindi ba ako makatawid sa Acme rank hanggat hindi nabubuo ang super universe? Kailangan ko ba talagang maghintay para sa bawat universe seed na maging natagpuan? Ang Omnipotent Lord ay nakaramdam ng pananakot sa makapangyarihang individual ng Ursa race at ni James habang naramdaman niyang hinahamon ang kanyang kapangyarihan. Desperado siyang tumawid sa Acme rank, alisin ang lahat ng mga hadlang, pag-isahin ang universo at ang madilim na mundo, ay ando ang selyo, salakayin ang Greater Realms, at maging ang tanging pinuno ng lahat. Siya ay lubhang ambisyoso at ayaw niyang may mas malakas kaysa sa kanya. Siya ay huminahon at nag-isip kung paano pinakamahusay na tumawid sa Acme rank at makakuha ng walang kapantay na lakas. Lumipas ang mga taon. Sa isang kisap mata, 10-10 milyong taon na ang lumipas. Makalipas ang mga taon, biglang lumitaw si James sa Ancestral Holy Site. Sa likod ng kanyang mga kamay, pumasok siya ng may kumpiyansa ng ngiti at dumiretso sa Mount Thea. Siya ay gumugol ng maraming epoch sa time formation sa paggawa ng Malevolent Sword. Gayunpaman, 10-10 milyong taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Wala pang 100 milyong taon ang lumipas. Sa pagkakataong ito, lubos na siyang naghanda. Nasa kanya ang makapangyarihang Malevolent Sword, ang Infinity Steles, at ang Time Capsule. Maaari niyang lipulin kahit ang makapangyarihang individual ng Ursa race sa kanilang pinakamataas na anyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3996. 10-10 milyong taon na ang lumipas mula noong umalis si James. Sa nakalipas na milyon-milyong taon, sina Queo Mars Boswell, Moran Goren Yambin, Jabari, Zulia Zadzan, Yehosheva Bernadette, Yahweh Zavanamir, Jehudi Driscoll, at marami pang iba ay naghihintay sa Mount Thea. Inihanda nila ang lahat ng uri ng banal na potion para sa mga emerhensya upang kahit na ang isang sugatang mandirigman na nasa bingit ng kamatayan ay mailigtas sa pinakamaikling panahon na posible. Inayos nila ang kanilang mga kondisyon sa Mount Thea sa maximum bilang paghahanda sa labanan. Kasabay nito, pinagmamasdan nila ang bawat galaw ng makapangyarihang individual ng Ursa race. Swoosh! Biglang may lumitaw na liwanag. Nandito si James. Iisa lang ang tao sa main hall Zulia. Nakaupo siya sa pangunahing bulwagan, pinagmamasdan ang stone chamber ng makapangyarihang individual ng Ursa race sa pamamagitan ng ilusyon na imahe. The moment James appeared, she immediately stood up. Bumalik ka na James. Ma'am. Bahagyang tumango si James. Sa sandaling iyon, ang iba ay agad na lumitaw nang maramdaman ang kanyang presensya. Sa wakas nakabalik ka na, sabi ni Moran Goren bago nagtanong, ikaw ang dahilan ng kaguluhang iyon na nagmula sa. Ang gulo, hindi ba? Ang kaguluhan na nagmula sa chaos ay labis na nagpasindek sa buong sansinukob. Marami sa kanila ang nagmamadaling nagtungo sa chaos ngunit walang ideya kung ano ang nangyari. Yung mga nandoon lang. Doon alam na si James ay nagpapanday ng isang super weapon. Sa paghusga sa aura, tila nagtagumpay si James sa paggawa ng isang divine weapon na nalampasan ang isang chaotic treasure. Si James ay puno ng kumpiyansa habang sinabi niya, syempre, sa napakaraming chaotic treasures sa akin, walang paraan na hindi ko magagawang pekain ang armas. Nang marinig ito,
Nagtanong si Kuya Mars ng may pag-asa, kailan tayo kikilos? Sinulyapan ni James ang ilusyonaryong imahe sa kanyang harapan. Isang bagay na naiwan niya ang naatasang panoorin ang bawat kilos at kilos ng makapangyarihang individual ng Ursa Race. Tinanong niya, ano ang sitwasyon? Sinabi ni Jabari, walang anomalya. Habang wala ka, madalas na bibisitahin ng Omnipotent Lord ang makapangyarihang individual ng Ursa Race. Sigurado akong iniuulat niya ang pag-unlad ng kanyang paghahanap sa Universe Seeds. Maaaring nagtatanong din siya tungkol sa paraan ng paglilinang ng lahing Ursa. Ang mga binhi ng universo. Nagsalubong ang kilay ni James. Ngayong 10-10 milyong taon na ang lumipas, iniisip ko kung ano ang mga bagay sa Universe Seeds. Sabi ni Jabari, we're very close. Hanggang ngayon, 13 universo ang nalikha. Ang ika-13 universo ay matagal nang hinihigop ng unang universo, samantalang ang iba pang mga universo ay pinagsama sa isa. Kaya, 36 na binhi ng universo ang natitira. Ang isa sa kanila ay naging isang macrocosm core bago nakuha ng Omnipotent Lord at natupok mo. Sa 35 binhi ng universo, 34 ang natagpuan. Ngayon, isa na lang ang natitira, novel drama. Iniulat ni Jabari ang kanyang natutunan. Kahit na hindi siya gumala sa labas ng Mount Thea, mayroon pa rin siyang mga paraan upang makakuha ng impormasyon. Bukod pa rito, ang Omnipotent Lord ay madalas na bibisitahin ang makapangyarihang individual ng Ursa Race at iuulat ang sitwasyon sa kanya. Nang malaman ito, huminga ng malalim si James at sinabing, buti na lang, napino ko ang mga kayamanan ko sa time formation. Kung hindi, mahuhuli na ako sa party. Time is of the essence. It's time to launch the operation. Pagkatapos, casual na iwinagayway ni James ang kanyang kamay, at isang napakalaking kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang palad. Ang kapangyarihang ito ay bomb-alot sa kanila at inalis sila. Sa susunod na sandali, nasa chaos space na siya sa loob ng formation na kanyang itinakda. Tumayo siya sa chaos space, nasa likod niya ang mga kaalyado niya. Sa pamamagitan ng isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay, ang napakalawak na kapangyarihan ay naganap, at isang super formation ang lumitaw sa buong view. Ito ang super formation na naset up ko, sabi ni James. At the same time, nagkwento siya tungkol sa planong nabuo niya. Huwag mong labanan ang Ursa ng direkta. Siya ay napakalakas. Bukod sa Kuya Mars at Morangoren, lahat kayo ay magdaranas ng mga pinsala kapag natamon ka. Kaya, manatiling nakatago sa Formasayon at atakihin siya mula sa mga anino sa pamamagitan ng paghiram ng kapangyarihan ng Formasayon. Ako ang magiging taliba, samantalang sina Kuya Mars at Morangoren ay gaganap bilang mga suporta. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3977. Upang maiwasan ang anumang mga sakuna, ipinaliwanag ni James ng detalyado ang kanyang plano. Ang lahat ng naruroon ay nakinig sa kanya ng mabuti dahil ang labanan ay napakahalaga. Ang kanilang kalaban ay isang makapangyarihang individual na umiral mula pa noong panahon ng Primordial Realm at nagtataglay ng maraming supernatural powers. Kahit na siya ay nasugatan at ang kanyang lakas ay hindi bumalik sa pinakamataas na anyo, siya ay dating isang Akmin. Ang pagiging isang Akmin ay tanda ng lakas at kawalang tatag. Naiintindihan ba iyon? Napatingin si James sa kanila, novel drama. Oo, sir, sabay nilang sabi. Maging si Morangoren ay mas seryoso sa pagkakataong ito. Sa pagkislap ng liwanag sa kanyang katawan, nag-transform siya sa kanyang anyo ng tao. Sinaman siya ng tingin ni James. Ito ang unang pagkakataon na nakita si Morangoren sa anyo ng tao. Siya ay isang medyo gwapong lalaki. Nakasuot siya ng puting robe na para siyang isang banal na nilalang. Good, sabi ni James. Nais kong itago mo muna ang iyong sarili sa Formasayon at maunawaan ang kapangyarihan ng Formasayon. Sinabi sa kanila ni James ang mga detalye ng formation, mula sa mga epekto ng bawat layer hanggang sa mastery ng paths. Naiintindihan. Tumanggaw sila bago pumasok sa formation. Pinanood sila ni James na pumasok sa formation, saka huminga ng malalim bago tumalikod para umalis. Kailangan niyang bumalik sa Ancestral Holy Site ng bagong universo at puwersahang ihatid ang Mount Ancestres sa Chaos Space at sa Formation.
Kapag ang Mount Ancestra ay nasa loob na ng formation, ang individual ng Ursa race ay makukulong. Sa sandaling ay catalyze ni James ang kanyang formation, kahit ang Ursa ay hindi magawa. Tumakas. Pagkatapos, sabay-sabay silang aatake sa kanya. Kahit na ang Ursa ay isang Akmin, siya ay lilipulin sa super formation. Umalis si James sa formation. Sa susunod na sandali, bumalik siya sa Ancestral Holy Site. Sa labas ng Ancestral Holy Site, pinagmamasdan niya ang umaalon na mga bundok sa di kalayuan. Pagkatapos, dama po ang kanyang tingin sa Mount Ancestra. Ang Mount Ancestra ay kung saan nilinang ng Omnipotent Lord. Bukod sa kanya, ito rin ang cultivation site ng maraming core disciples ng Ancestral Holy Site. Ang target ni James ay ang Ursa sa restricted area sa likod ng bundok. Ayaw niyang may ibang nakikialam. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, pumasok siya sa banal na lugar ng ninuno. Hindi nagtagal, nakarating siya sa paanan ng Mount Ancestra. Tumingin siya sa hagdan ng bato sa harap niya at dir-diretsong naglakad. Bago siya makarating sa tuktok, nagpakita ang makapangyarihang Panginoon at tinitigan siyang papalapit. Hindi nagtagal, dumating si James sa tuktok. Sa pagtingin sa makapangyarihang Panginoon na naghihintay sa kanya, ngumiti siya at binati siya, "Panginoon ko." Ang makapangyarihang Panginoon ay tumingin kay James at sinabing, "Tiyak na wala ka rito para makipag-chat sa akin." Tinitigan niya si James, "Nasaan ka sa nakalipas na milyon-milyong taon? Ginagawa mo ba ang nakakatakot na aura na nagmula sa kaibuturan ng Chaos?" Kahit na nalaman ito ng Omnipotent Lord mula kay Shadow, gusto pa rin niyang sagutin siya ni James ng personal. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3978. Alam ng Omnipotent Lord na gumagawa si James ng super weapon sa Chaos. Nangangahulugan ito na si James ay nagtataglay ng isang nakakatakot na lakas na nagbabanta sa kanyang posisyon. Gabi-gabi, naghahagis-hagis siya ng higan, hindi makatulog. Gayunpaman, wala pa rin siyang ideya kung ano ang ginagawa ni James. Nang maramdaman ang presensya ni James ay agad itong sumulpot. Sa pagharap sa pagtatanong ng makapangyarihang Panginoon, mahinang ngumiti si James at sinabing, "May kailangan ako ng tulong mo." Itinoon ng makapangyarihang Panginoon ang kanyang tingin kay James. Nawala ang ngiti sa mukha ni James habang bumulong, "Hindi ito ang lugar. Sumunod ka sa akin." Pagkasabi niyan, tumalikod siya at dumiretso sa Mount Thea, habang ang makapangyarihang Panginoon ay sumunod malapit sa likuran. Sa likod ng Mount Thea, nakaupo si James sa isang bato at pinagmamasdan ang magagandang tanawin ng Ancestral Holy Site. Ang Panginoong makapangyarihan sa lahat ay tumayo sa tabi at nagsabi, "Huminto ka sa paghabol, novel drama." Sinabi ni James, "Sa totoo lang, sumali ako sa Ancestral Holy Site hindi dahil gusto kong maging protector o isang deputy leader ng universe." Ang makapangyarihang Panginoon ay nagtanong ng may pagtataka, "Bakit, kung gayon?" Tumingin sa kanya si James at sinabing, "Narito ako para maunawaan kung paano mo taglay ang napakalaking kapangyarihan at ang dahilan kung bakit mayroon kang isang grupo ng 9-power macrocosm ancestral gods sa tabi mo. Naiintindihan mo na ba ang dahilan?" Nagdilim ang mukha ng makapangyarihang Panginoon habang malamig na nagtanong. Sinabi ni James, "Oo, mayroon ako. Noong unang panahon, sa katunayan, mayroon kang tulong ng isang miyembro ng Ursa race. Siya ay magbibigay sa iyo at sa iba pang makapangyarihang mga individual ng Ancestral Holy Site ng ilang mga pamamaraan ng paglilinang ng Ursa race. Ang paglinang sa kapangyarihan ng Ursa race ay nagpapahintulot sa isa na gayahin ang anumang uri ng kapangyarihan, at ginagaya nila ang isang 9-power na kapangyarihan ng Macrocosm na kapangyarihan. Macrocosm Ancestral God. Naikuyom ng makapangyarihang Panginoon ang kanyang mga kamao at tahimik na pinaganya ang kanyang kapangyarihan. Handa siyang pumasok para sa pagpatay. Sinulyapan siya ni James at malamig na sinabi, "Ang lahing Ursa ay nagmula sa Greater Realms, at sila ang isa sa mga pangunahing salarin na lumipol sa Primordial Realm. Siya ay isang banta sa aming lahat. Ang dahilan kung bakit ako nandito ay para lipulin siya. So, nagpanday ka ng super weapon in the chaos para lang lipulin siya?" Tanong ng makapangyarihang Panginoon. "Oo," tumanggol si James. Sinabi ng makapangyarihang Panginoon, "Hindi pa siya maaaring mamatay. Kung mamatay siya, hindi ko makukuha ang kapangyarihang tumawid sa Acme rank."
Kailangan niyang mamatay, sabi ni James na may matatag na determinasyon. Inutusan kanya na hanapin ang universe seeds para gawing catalyze ang paglikha ng isang super universe para maabsorb niya ang genesis ng super universe at pagalingin ang kanyang mga sugat. Ngayon na ang perpektong oras para alisin siya. Kapag gumaling na ang kanyang mga sugat, walang sino man sa universo o ang Dark World ang magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Sa panahong iyon, ang bawat buhay na nilalang ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. So ano? Ang Omnipotent Lord ay nanunuya at nagsabi, hanggat maaari akong tumawid sa Acme rank, wala akong pakialam. Mukhang kailangan kong harapin ka bago makarating sa Ursa Race. Tumingin si James sa makapangyarihang Panginoon. Hindi niya nais na gumawa ng isang hakbang laban sa makapangyarihang Panginoon dahil siya ay tao rin. Gayunpaman, dahil ang makapangyarihang Panginoon ay determinado na humarang sa kanyang paraan, wala siyang ibang pagpipilian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3999. Isang kakilakilabot na kapangyarihan ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan at sumugod patungo sa makapangyarihang Panginoon na parang tsunami. Hindi makayanan ang ganoong kalaki at bigla ang alon ng kapangyarihan, ang makapangyarihang Panginoon ay walang kamalay-malay na napaatras. Swoosh! Ang malevolent sword ay lumitaw sa kamay ni James, at itinaas niya ang espada. Aaminin ko na malakas ka. Gayunpaman, ang pagpatay sa iyo ay isang piraso lamang ng cake para sa akin. Pumunta ako dito hindi para makipagkompetensya para sa posisyon ng Panginoon ng Universo. Wala akong interes sa kapangyarihan at awtoridad. Gusto ko lang matiyak ang kapayapaan at katatagan ng mundong ito. Itinutok niya ang kanyang espada sa Omnipotent Lord, at ang napakalaking kapangyarihan ay lumitaw mula sa loob ng espada. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihan ng espada kasama ni James. Maging ang Omnipotent Lord, na malapit nang maabot ang Acme rank, ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugad. Sa isang laban hanggang kamatayan, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban kay James, gayunpaman, kailangan ding magbayad ni James ng mabigat na presyo. Pagkatapos ng ilang malalim na pagmumuni-muni, sumilay ang isang ngiti sa kanyang mukha nang sabihin niyang, lahat tayo ay tao, James. Bakit kailangan nating mag-away sa isa't isa? Itagol natin ang ating mga sandata at talakayin ang mga bagay sa paraang sibil. Hindi nais ni James na labanan din ang Omnipotent Lord, kahit na noong nasa paligid pa ang miyembro ng Ursa Race. Kaya naman, itinago niya ang kanyang espada, novel drama. Sinabi ng Omnipotent Lord, sa katunayan, ako ay naging walang konsiderasyon. Ang lahing Ursa ay isang destabilizing factor. Dapat siyang lipulin. Kung mayroon akong magagawa para tumulong, mangyaring sabihin sa akin. Malamig na sinabi ni James, hindi nakakailanganin ang tulong mo. Kailangan mo lang ilikas ang mga disipulo sa Mount Ancestra. Nag-set up ako ng super formation sa kailaliman ng Chaos. Sa ilang sandali, gagawa ako ng grand supernatural power at palihim na dadalhin ang Mount Ancestra sa Chaos at sa aking formation. Sinulyapan siya ng makapangyarihang Panginoon. Kaya handa kang mabuti. Oo, totoong sinagot siya ni James, nagsumikap ako upang lipulin ang dayuhang nilalang na ito. Bukod dito, isa lamang siya sa maraming banta sa sansinukob na ito. Marami pang iba sa madilim na mundo. Marahil ang ilan sa kanila ay mga tunay na Acmin. Doon namamalagi ang mga tunay na kakilakilabot. Ang Omnipotent Lord ay nagbigay ng kanyang katiyakan at sinabi, walang dapat ipag-alala. Isang binhi na lang ng universo ang natitira. Sa sandaling mahanap natin ang huli, maaari nating paganahin ang paglikha ng universo at pagsamahin ang mga ito sa isang super universe. Sa panahong iyon, naniniwala ako na tiyak na maaabot ko ang Acme rank. Ang mga banta na ito ay mawawala lahat. Ang makapangyarihang Panginoon ay hindi kapani-pani walang tiwala. Para sa kanya, hindi siya makatawid sa Acme rank dahil hindi sapat ang lakas ng Heavenly Path para payagan siyang gawin iyon. Pangako ko sa iyo, James. Babalik ako kaagad sa Mount Ancestra at ililikas ang lahat ng mga disipulo. Ma'am, bahagyang tumango si James at sinabing, I don't want to harm the innocent also. I specifically went to Mount Ancestra to evacuate everyone there. I didn't expect you to personally welcome me here. Ang oras ay ang asensya. Aalis ako.
Ang makapangyarihang Panginoon ay hindi nagtagal at tumalikod upang umalis. Pinanood siya ni James na umalis. Pagkaalis ng Omnipotent Lord, napawi ang kanyang ngiti. Alam niyang may masamang intensyon ang lahing Ursa. Gayunpaman, upang maabot ang Acme rank, wala siyang pakialam. Matagal na siyang gumagawa ng plano para harapin ang miyembro ng Ursa race. Ngayong pumagitna si James nang wala sa oras, nagkaroon ng salpukan sa pagitan ng kanilang mga plano. Gayunpaman, pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, pinili niyang kunin si James. Pagkatapos ng lahat, si James ay isang tao, samantalang ang kapangyarihan ng Ursa race ay isang dayuhang lahi. Ngayon, lilipulin nila ang dayuhang lahi at pasiglahin ang paglikha ng isang super universe. Gayunpaman, hindi siya lubos na nagtiwala kay James. May naiisip na siyang ideya. Hihintayin niya itong i-duke out bago sumakay para sa pagpatay, at sa gayon ay aanihin ang lahat ng benepisyo. Sa sandaling bumalik siya sa Mount Ancestra, agad niyang inilikas ang mga disipulo. Kasabay nito, ipinatawag niya ang kanyang mga nasasakupan para bumalangkas ng plano para umani ng mga benepisyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,000. Pagkaalis ng Omnipotent Lord, tinitigan ni James ang Mount Ancestra. Dahil ang Mount Ancestra ay walang anumang formation restrictions, malinaw na nakikita ni James ang lahat. Sa pagbabalik sa Mount Ancestra, agad na inilikas ng Omnipotent Lord ang lahat ng mga disipulo at ipinatawag ang lahat ng nasasakupan sa isang nakatagong basement. Dahil may formation restriction doon, hindi pa nakakapasok si James's Divine Sense sa basement. Sa oras na tumagos siya sa lugar, nakaalis na ang makapangyarihang Panginoon at ang kanyang mga alagad. Nagsalubong ang kilay ni James. Alam niya na ang makapangyarihang Panginoon ay hindi madaling makikipagkompromiso. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Matapos ilikas ng Omnipotent Lord ang lahat mula sa Mount Ancestra, tanging ang makapangyarihang individual ng Ursa race ang nanatili sa formation sa likod ng bundok. Ang makapangyarihang Panginoon ay nagpakita kay James sa bundok Thea. Inilikas ko na ang lahat, James. Maaari ka nang magsimula, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Sinulyapan siya ni James at bahagyang tumango, ma'am. Pagkasabi niyan, tumalon siya sa hangin at lumitaw sa pinakamataas na tuktok sa banal na lugar ng ninuno. Tumingin siya sa Mount Ancestra sa harap niya. Upang matiyak na ang Mount Ancestra ay palihim na dinala sa chaos ng hindi namamalayan ng makapangyarihang individual ng Ursa race, kailangan niyang gumawa ng ilang paghahanda. Ang makapangyarihang Panginoon ay tumayo sa tabi ni James. Nang makita ang kanyang malungkot na ekspresyon, nagtanong siya, may problema ba? Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi, dapat maayos ang lahat. Pagkasabi nito, itinaas niya ang kanyang kamay, at ilang mahiwagang sigal ang lumitaw sa kanyang palad. Ang mga sigal na ito ay lumipad patungo sa bundok Ancestra ng palihim at pumasok sa kawalan. Habang patuloy na winawagayway ni James ang kanyang kamay, nagkaroon ng mga walang hugis na sigal. Ang mga sigal na ito ay hindi naglabas ng anumang kapangyarihan o aura. Kaya naman, wala ni isang buhay na nilalang sa banal na lugar ng ninuno ang nakapansin sa kanila. Kahit ang Omnipotent Lord na nasa tabi ni James ay walang maramdaman. Isang kurap ng liwanag na lang ang nakita niya mula sa palad ni James bago nawala ng walang bakas. Nakakatakot na galaw. Ang Omnipotent Lord ay natigilan. Hindi niya magawa ang ginawa ni James. Matapos iset up ni James ang mga sigal na ito ay bumuo ng isang misteryosong formation. Bumangon ka. Habang nakataas ang braso ni James, sumigaw siya. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong kabundukan, lumitaw ang mga sigal sa paligid ng Mount Ancestra. Pagkatapos, ang Mount Ancestra ay nawala sa Ancestral Holy Site. Maraming mga nangungunang individual ng universo ang natipon doon. Nang biglang nawala ang Mount Ancestra, lahat ay natigilan. Ano ang nangyari? Ang mga kabanata ng aklat ay araw-araw na ina-update, sumali at manatiling naka-update para sa lahat ng mga update sa aklat. Bakit nawala ang Mount Ancestra? Saan nagpunta? Hindi ko maramdaman ang presensya nito. Napatulala ang lahat. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang powerhouse ng Ursa race ay nasa isang closed-door meditation, at nag-set up siya ng super formation sa paligid niya. Para sa kanya,
Walang buhay na nilalang ang makakapasok at makagambala sa kanya. Kahit na mayroon talagang ginawa, hindi siya natatakot sa sinuman sa universo na ito. Noong siya ay nasa isang closed-door meditation, ang kanyang pangunawa sa labas ng mundo ay lubhang mahina. Tsaka malakas si James. Nagawa niyang palihim na ihatid ang Mount Ancestor sa chaos information na kanyang itinakda. Matapos dalhin ni James ang Mount Ancestor sa formation, nawala siya at muling lumitaw sa chaos. Kaagad, lumitaw ang iba pang makapangyarihang mga individual. James, sabay-sabay nilang sabi, "Ma'am." Tumanggo si James at tumingin sa isang bundok sa formation, at sinabing, "Nadala ko na ang Mount Ancestor sa formation." Ang makapangyarihang figure ng Ursa Race ay nasa closed-door meditation at hindi pa ito napagtanto. Si Moran Goren, na nagbago sa kanyang anyo ng tao, ay nasa sabik na sinabi, "Hindi pa ako nakipaglaban sa isang individual sa Acme rank dati. Siguro kung gaano siya kalakas." Tanong ni Jabari, "Ilulunsad ba natin ang operasyon?" "Oo."